So hello guys, so quick comparison lang tayo ni Honda Click 160 at ni Aerox ano. So ang Aerox ito po yung ating standard version na disusi pa din, hindi siya keyless. So ito po yung itsura ni Click 160. Now may 115 kilograms and then napaka-friendly ni Honda Click 160 dahil siya po yung flat footboard. And then may side pockets po tayong pwedeng lagyan dito sa unahan niya no. Braking system, disc brake una. At ang sukat mo ng gulong is 180 by 14. Telescopic fork suspension. At sa likod naman po ay siya po yung swing arm, drum brake pa din. At 120, 70 by 14 yung sukat ng gulong sa likod. Lahat po ng ilaw niya ay LED na. Compartment. Yan po yung kanyang compartment. So silipin po natin yung kanya pong meter panel ano. Makikita po natin same lang naman ng Honda Click 125 at 150 yung size ng kanyang meter panel. Lahat po yan ay naka-digital na. Makikita po natin yung fuel consumption, odometer, speedometer, time. And then sa taas po yung turn signals, check engine indicator, high and low beam indicator, battery life indicator. Yan po yung mga makikita po natin dyan. Then siya po ay may select and set button dito ano. So, pwede po natin yung select. Okay, makikita po natin trip A, trip B. Okay, then average per kilometer. Makikita po natin dyan. And then yung battery life indicator po natin, makikita din po natin dito sa ating meter panel. At silipin po natin yung mga side pockets nito ni Honda Click 160. Ano? Dito po sa left portion niya, pindutin lang natin ng konti, mabubuksan na po natin itong ating side pockets dito na malalim. Then, ito po yung kanyang remote. Malalim po yung kanyang pocket dito. Yung wallet natin, tubig, madami tayong malalagay dito. At the good thing ay siya po ay may built-in USB charging port na din. Itong si Honda Click 160. At sa right portion, makikita po natin na hindi naman masyadong malalim pero may malalagay tayong gamit dito. No? Unlike to sa Honda Click 125 na medyo mababaw, ito po ay goods na yung kanyang lagayan dito. And then ito po ay keyless na at same thing, dito po yung ating pindutin ng ating upuan. At yan po si Aerox 155 naman ni Yamaha. Kung mapapansin niyo po ay ang headlight niya ay LED, turn signals, bulb type, sukat po ng gulong sa unahan, 110/80 by 14, tubeless, IRC yung kanyang brand. Braking system, siya po ay naka-disc brake ang unahan, telescopic fork suspension. At sa likod po, ang sukat po ng gulong is 140/70 by 14. Yung si Aerox ano. Tubeless na din. At ang kanya pong braking system ay naka-drum brake. At siya po ay naka-dual shock sa likod. Yung taillight niya po is LED. Pero yung turn signals niya is bulb type pa din. Maliit lang yung talagang taillight ito ni Aerox 155. Muffler, pares pong may heat guard cover ano. And then liquid cooled na din. Liquid cooled din si Click 160. So at ito pong si Yamaha Aerox ay blue core na, naka-blue core na. At pagdating po dito, siya po ay may passing light at may auto kill switch. Si Honda Click 160 po ay wala siyang passing light. So gagamitin lang po natin yung high and low beam natin at wala din po siyang auto kill switch. So isang bagay na maganda kay Honda Click is flat footboard. Itong si Aerox naman po ay sporty yung dating niya no. So wala tayong sabitan dito. Hindi siya flat footboard. At ang kanya pong compartment, gusto natin ng konti. Gusto po pakita po natin compartment. So malaki. Advantage naman ni Aerox, napakalaki ng kanyang compartment. Unlike kay Click 160. At ito po ay naka-motorcycle Yamaha Connect na. O Y-Connect na si Aerox 155. So titigan po natin mabuti yung kanila pong headlight at yung bandang harapan ano. So ito macho yung dating, sporty dating. So dito may mga nakausap akong mga nag-i-inquire ano, mas gusto pa din nila si Aerox 155 kasi nga considering na kapag malaki ang size mo o kaya kapag matangkad ka is okay na okay itong si Aerox 155. Then may nagsukat dito kanina na medyo may katangkaran ano, medyo tumatama talaga yung kanyang tuhod dito kapag may angkas. Si Aerox 155 po is macho din and then sporty, same lang sila naman.
Pero of course, doon sa tumitingin, ay doon magkakaiba yan. Sabi nga is beauty is in the eye of the beholder. Depende na talaga sa rider kung alin yung pipiliin nila. Pagdating po sa kanya engine specification, ay pares po silang 4-stroke. And then ito po si Aerox 155 is 155cc. Ito po ay 157cc. And then pares po silang liquid cooled, fuel injected. Nagkaiba lang po sila sa max power at sa max torque nitong itong dalawang ito. So yung starting system po nila, ito pong si Honda Click 160 ay naka-push button na lang, wala nang kickstart. Same with Aerox 155. Kaya lang itong si 160 po ni Honda ay keyless na siya. So itong si Aerox po natin, yung standard natin o yung ating D'Isuze is 120,000 yung presyo. At ito pong si Click 160, ang presyo po is 117,900. Aerox po is naka BBA o variable valve actuation. Si Honda Click 160 naman po ay naka ESP Plus na. Si Aerox 155 ay may fuel tank capacity na 5.5 liters at the good thing, less hassle na po kasi nasa unahan po ng driver natin yung tangke ng gasolina. At pagdating po sa meter panel ni Aerox 155, yan po ay digital na. Makita po natin dyan yung ating speedometer, odometer, time. At napaka-informative po niyan at nandiyan po natin makikita lahat na kailangan natin sa motor na to. At sa left side pocket po ni Aerox 155, tayo po ay may built-in USB charging port na. So the good thing ay pwede po tayong mag-charge while driving.